guys, exclusively with Bea. Ilang years yan? Years ago, we did this interview. And, with the boys. Yeah, with the boys. And wala si Bea. So, grupo guys, kami lang yung babae ni Bea. Yeah. Kami lang yung female doon. And, Siyempre. interview to sa'yo. Okay? So, sana happy ka na nandito ka ngayon. Wow! Heart na. Woo! It's currently 10:30 p.m. Welcome to the show. Thank you. So, my first question is, how are you feeling today? Tonight? I'm good. You're good? How's life lately? Ngayon, may boyfriend ako ngayon. Aww, I deserve. Oo. Gusto ko yan? Yung mga willing mo i-share sa relationship right now. Ala, hindi naman yan yung... Eto, gusto ko to. Ay! Anyways, Faye, since wala ka nung time na nag-interview tayo, ganyan. Kasi busy sa school. No? Yeah, busy siya sa school ngayon. So, ngayon, tatanungin kita within this year. Kasi guys, nag-evolve na din yung nangyari. Tingnan mo sa naman past yung year hair na to. ko. Oo, diba? Nag-evolve na guys. May madami na ring nagbago. Madami ng changes na nangyari. And tatanong ko si Bea ngayon kung ano yung latest na perspective niya bilang isang miyembro ng Fake Friends. Diba? Grabe naman. Okay. Gaano ka grateful sa Fake Friends? Like, how does it affect your life with the Fake Friends gang? Basta grateful ako sa kanila. Kasi, diba 8 cup... 7 ba tayo? Hoy! 8 tayo, infinity. 8. Dun sa 8 na yun, meron silang kanya-kanyang role sa buhay ko. Ganon. So, very grateful ako and thankful. Kasi, hindi ko in-expect na yun yung mabibigay nila sa life ko at na-fulfill nila yun. Hindi ko alam na kailangan ko pala ng ganun sa buhay ko. Ano yung, sa tingin mo ba, gaano Kalalim. Oo, yung relationship na-build sa Fake Friends? Like, na-foresee mo pa siya in the future? Yun ba yung friendship na for the long run? Or since dahil nandito lang tayo sa phase na very, very explorative? May word ba na ganun? Oh. Meron. Napo-foresee ko? Oo. Oo. Sa friendship na meron ka ngayon sa Fake Friends. Oo, syempre. Expound. Kasi, napo-foresee ko sa future. Kasi, kung babalikan nyo yung interview last time, ganun din sila. So, sino ako para sabihin na hindi ko sila nakikita sa future, tapos sila, belong ako doon. So, yun, yung assurance na yun na kahit like, patanda na kami, ganun, meron pa rin akong friend na mapupuntahan. Kapag sinabi nila ng ibang tao na, what's one thing na you're very proud of tungkol sa Fake Friends? Ano yun? Fake Hindi friends. siya forced. Hindi ko din expect na, kasi yung dalawa doon, si Adrian Molina at saka to, si Akina Diego. Sila lang talaga yung childhood friend ko doon. And nung LM, kailan lang naman kami naging classmate, grade 5. Siyempre si Adrian, hindi ko naman iisipin na close kami nung LM kasi lalaki siya. Siyempre, boys yung close niya, ganun. Tapos nung high school, parang nag-set apart din kami kasi magkaiba kami ng school, ganun. Though si Adrian naman, same school kami, pero hindi kami magkaklase, so hindi rin kami talaga close nun. And then nung senior high, nag-Manila ako. Friends na ba kayo nun? Hindi din, Hindi di ba? rin. O, hindi rin. Hindi rin sila friends nun. Pero fun fact guys, relatives kami. Sa circles. Ang somehow, ay, kamag-anak ko si ganito. Kami din, gano'n. Pero like may mga same surname sa amin, like kami ni Aaron, Diego kami pareho. Tapos, nung pandemic, pinauwi kasi ako dito. Tapos, ang unang nagpakita sa akin, si Akina. Yeah. Tapos, after nun,
sumunod na sila Kambal. Sila Kambal kasi, tropa niya tong sila Aaron, sila Princeton, Rios, ganun. So, yun na, nung nandito Nabuo na siya. ako, kasama ko si Akina, pumunta Birthday. sila Kambal, sumama na din yung, yung ibang boys. Yeah, it happened nung birthday ko yata. Yung una? Oo, birthday ko. Tapos may sumunod na event na birthday. Oo, yun. Tapos doon na nagtuloy-tuloy na siya na magkasama na kami everyday, guys. Matagal na kaming magkakakilala, pero yung band, yung pandemic lang, talaga na parang na-strengthen, gano'n. Sobra, no? One thing na I'm proud of sa fake friends is yung also. Yung respect nila sa parents. Kasi may mga ibang circle of friends na they care about the band lang nung gang. Na parang they just focus on having a good time. Pero sa amin na fake friends, kino-consider namin yung sinasabi ng parents. Oo. Na kapag tinatawag ng isa, hindi pinayagan yung isa, nare-respeto siya. Ayun, at May takot. saka, pala, one thing na proud ako sa kanila, like, kasi hindi ka talaga nila hahayaan na ma-feel mo na mag-isa ka. Totoo yun. Kasi dati talaga, like, araw-araw sila nandito sa bahay. Walang araw na hindi sila pumunta Hindi tayo dito. nag-meet dito. Talagang araw-araw sila nandito. Nasanay na si Papa na Pag may ganitong pupunta oras, dito, nandito na. ganitong oras, nandito pa Pag-meet din. na kaming lahat. Parang solid na. As in, everyday guys, walang palya yun. Na parang routine na namin siya na at this Basta day. ayaw nila na ma-feel mo na mag-isa ka. Mag-isa ka. ganun. Totoo yun. Talagang physically present talaga sila, hindi lang mentally ganun. Tapos yung one time, di ba, nangarap tayo na when we enter college, sana nasa isang apartment tayo. Dumating sa point, guys, na yung mga boys, since boys sila, kumuha sila ng isang apartment. Oo. Tapos may kumuha akong apartment, tapos ikaw din. Pero, ang nangyayari, nandun kami sa Apartment nila. apartment ng boys. And, ang lang na, di ba, ang commonly na gender role is babae yung parang gumagawa ng chores ng bahay, like nagluluto, ng dinner, naghuhugas. Guys, wala kami ginagawa ni Bay. Kasi nandun na Sila yung kami. nag-aasikaso talaga, nagluluto sila, dinner, naghuhugas sila, ganyan-ganyan. Kaya nandun lang kami. Ano naman yung Alin? what's one thing you really, really wish for the fake friends? Well, aside dun sa lahat kami maging successful, ganun, gusto ko talaga kapag, kunyari, may extra money na kami. Hindi savings like extra money talaga na walang paglalaanan, ganun. Gusto ko talaga meron kaming sariling compound. Yung basta may kanya-kanya kaming bahay doon, ganun. Or kahit isang malaking bahay lang, tas kwarto-kwarto na lang, ganun. Yeah, it's Basta always gusto what ko we may talk about. compound talaga. Diba? Lagi namin sinasabi ni Bayon, sana dumating sa point na parang kapag we grow old na, or something na may pera kami or extra, sana magkaroon kami ng sariling compound. And then, doon kami magsasama-sama, mag-gather kami. Kasi, ang bilis-bilis lang sabihin na parang ang lalim na nung friendship na nabuo. Pero, yun yung totoo. Parang hindi na unexplainable na siya. Na parang pag dumating ka talaga sa point na down ka na, Wala ka talaga ibang pupunta. maunang iisip mo di fake friends. At saka daw hindi naman sila parang, hindi kasi lahat doon, kumbaga available. Kasi syempre may mga din sila ganun. Pero, Pero sa living life. oo. Pero once na, kunyari, kailangan mo talaga, like mag-e-effort talaga sila na pupuntahan ka, ganun. Di ba? Ano mo na lang, ayaw kasi namin ma-feel nung, kunyari magka-girlfriend yung iba, ganun. Ayaw namin ma-feel. Yung member namin yung boys namin, guys. Yung boys ayaw ng fake namin friends. ma-feel na parang, Mababother sila. may Sa existence natin. worry sila, ganon. So, ako kasi, if kailangan mamili, kunyari, si Kambal, pinagpili siya ng girlfriend na kung fake friends or siya, mas gugustuhin ko talaga na piliin niya yung babae kaysa sa amin. Kasi, hindi namin yun ibibig deal actually. Kasi, potential partner It comes na yun. it comes once in a lifetime. Oo. Tsaka,
maiintindihan namin yun. At saka as a friend, hindi namin siya pagpipiliin na dapat kami kasi kami yung nauna. Ganun. Yeah, exactly. We don't have that. Yun yung good thing because we don't have that mindset na parang, kunwari, for example, si Bey, meron siyang partner na ganon. Hindi namin siya ikukulong. We let her na explore na kasi hindi naman namin mapapromise kay Bey na makakasama namin siya 24/7. Iba pa din yung partner na sumasama sa kanya 24/7. And we'll let her. Ganon yung mindset na meron kami na hindi porket kami yung nauna, hindi kami yung Dapat kami yung kami na yung kaibigan. piliin Kami na mo. yung priority. Hindi naman ganon. Hinahayaan namin na ganyan. So, kung hindi man nag-fail man yun, anytime, Babalik siya sa amin. pwede siyang bumalik. Ganun yun. Ganun yung friendship na meron kami, guys. Wala yung toxic na parang nag-iingitan kami. Bakit pinili niya yun kaysa sa amin? Bakit ganito yung decision niya? Hindi. Sa akin na lang ha. Sa akin na lang. We let everyone explore their own, alam mo yun, face. Kasi hindi mo pwedeng diktahan yung tao. Ganun nakataas yung respeto na na-establish namin sa relationship namin na hindi kami nag-go beyond the boundaries. Ang galing, no? Hindi nga, na-amaze ako parati. At saka, kunyari, nag-open up ka sa amin na, si ganito, ganyan. Hindi namin siya parang, Judge agad. hindi namin ikaw susulsulan na, iwan mo na yan, ganito, ganyan. Hindi. Totoo. Hinahayaan, mas pinaprioritize namin yung nararamdaman mismo nito. Nire-respeto namin masyado yung nararamdaman ng bawat isa without the At saka, judgment na kahit naman sabihin namin na iwan mo na yan, ganun, tas hindi mo pa rin iwan. Hindi naman ibig sabihin na it's over. na parang kinap mo na kami kasi hindi mo kami pinakinggan, ganyan. Kasi parang nasa mindset namin na alam na namin na hindi mo naman madidiktahan ng heart eh. Hindi ganun ka bilis madiktahan ng heart. Especially kapag nandun ka sa phase na nafe-feel mo talaga yung emotions. Ewan ko, always ako na-amaze sa friendship na At meron saka, kami. kahit alam nga nila na tanga-tanga ako dati, but wala, andyan pa din sila, araw-araw sila during dun sa toxic na relationship ko. Kahit alam nila na hindi ko sila papakinggan. Kahit alam nila na pagkatapos yun, iiyak pa rin ako. Hindi naman nila ako na parang i-judge na yun kasi, ganyan. Siguro sasabihin nila yun ng pabiro, pero andun pa rin sila. Alam mo, iiyak to, ganun kung sakali iiyak man sa sakit na ganun. Kahit sabihin natin paulit-ulit, hindi kami tumitigil na nandito pa din kami. Alam, inayaan namin siya na ma-absorb niya yung feelings niya. Kasi guys, hindi mo pwedeng madaliin yung nararamdaman ng isang tao. It takes really time. So, dapat merong isa talagang tao na makakaintindi nun. Kahit alam mo sa sarili mo na parang, mali na nasasaktan na sa you have to let her take her or his time na mag-heal. Ganun talaga yun eh. Sa span ng pagiging single ko. 5 years? Sa span, ano yung parang ma-advise mo sa akin and sa future magta-try sa akin? Sa future na magta-try sa'yo, gusto ko sana na patient siya, ganun. Kasi, yun nga, patagal siyang single 5 years siyang single. So, imposible naman na sa span ng 5 years na yun, walang nag-try, diba? Meron, madami talaga nag-try. Pero, wala pa rin hanggang ngayon. So, kung sino man yung gusto mag-try, sana mahaba yung pasensya niya. Tapos, gusto ko sana yung alam niya sa sarili niya. Ganon na, gusto ko talaga si Akina eh. Ganon. Hindi yung paligoy-ligoy pa na situationship, tas biglang wala. Tas mag-uusap na naman, tas hindi pala. Alam mo yun, kasi nakaka-drain yung ganon. Naiintindihan ko siya, guys. Nakaka-drain yung ganon. Siyempre, hindi ko naman sinasabi na matanda na kami, ganon. Pero, wala na kami sa parang ganong phase na paiba-iba. Alam mo yun? Kasi parang papunta na tayo sa adulting eh. So, dapat, ganun din yung mindset mo sa mga ganong bagay na wala nang laro-laro. Dapat seryosohan na talaga to, ganun.
andun papunta ka na sa pagiging successful mo sa buhay, ganun. Tapos, gustuhin mo ba na dun sa day 0, siya kasama mo, tapos dun sa day 100, iba na naman, ganun. Siyempre, hindi naman, di ba? Yeah. Tapos Sa- sa'yo, kung ano yung sinasabi mo sa akin, i-apply mo na lang sa'yo. Yun na lang yun. Eto, para siyang it's kind of like fast talk. O sige. Mabilis yung utak dapat. O sige. You have Wait, to. 7 kayo, di ba? Oo, 7 kami. Hello, mamaya magkamali You ako. have to give like one word description for that one person. Like kapag binanggit yung pangalan, ano yung unang pumapasok sa isip mo? Okay? Catch? Catch? Ready? Ready. First one. Adrian Sanchez. 1 call away. Aldrin. Atid Sundo. Adrian Molina. Body ko yun Aaron Diego. Ay, caring siya talaga. Ay, wait lang. Gusto ko i-explain yung kay Aaron. Alam niyo kasi si Aaron, hindi siya, parang hindi siya yung Ma-words. direkta na ipapakita niya sa'yo na nagkikare siya, ganun. Kasi may one time na, kunyari, pupunta ako kila Adrian, kila Molina. Tapos nandun din siya. Pag nandun na ako, kahit hindi ako magsabi, kahit wala akong sabihin, alam niya na yun agad kung bakit ako nandun. Tapos hindi niya ako pipilitin magsalita, ganun. Basta sasabihin niya lang na, sige, mamaya, sabihin mo na lang yan. Gaganon na lang siya. Yun yung hindi ko ma-express before sa last video namin kay Aaron. Na si Aaron, mapang-asar kasi siya. Hindi siya, may facade siya. Oo. Na hindi niya totally sasabihin sa'yo or i-express sa'yo kung ano may unique way of expressing siya kung paano siya ka-caring and ka-concern and gentleman sa'yo. No? Tapos sasabihin siya na, kunyari, sasabihin ko na nandito lang ako kasi, gusto ko lang, ganun. Hindi siya naniniwala ng ganun. Sasabihin niya na, di ka naman ganyan. Posible, gantong oras pupunta ka dito. Tapos wala Kabisado lang, ganun siya. May unique way of expressing siya ng care niya, ganun. Si Adrian Sanchez naman kasi kaya ko nasabing 1 call away siya. Kasi nung pandemic ata noon, basta yung period na pandemic ganun. Siya kasi talaga yung lagi kong kausap na basta pag nag-chat ako sa kanya, bal, ganun, reply siya agad or tatawag ako sa kanya, sasagutin niya agad. Kahit may ginagawa siya, sasagutin niya, ganun. Tapos si Aldrin kasi, lagi niyang minimake sure talaga na Safe masusundo yung lahat. niya ako. Oo, safe yung Mahatid lahat. niya ako. Ganun. Ganun din naman si Adrian. Ganun din naman talaga siya. Serious. Serious kasi, sa totoo lang. Siya yung pinaka-list ko na close sa circle. Ganun. Tahimik lang din kasi siya. Very tahimik, serious. Tahimik Serious, lang din kasi very reserved siyang tao. Reserved siyang tao. But, pag nagsalita siya, parang it makes sense. At saka, kapag kunyari, kayaan sa GC, ganun. Yeah. Tatry niya pa rin na pumunta, magpakita, Yeah. ganun. Kasi, Tinatry niya. Catch namin yung side ni Rios na ganyan na very reserved siyang Oo. tao. Hindi siya yung parang outgoing talaga na, alam mo yun, pero kaya niyang sumabay. Sumasabay siya sa vibe namin, pero yun lang talaga, yung nature niya, reserved siyang tao, no? Tapos, si Adrian Molina, low maintenance siyang friend na kahit hindi kami magkita, once na nag-chat ako sa kanya, kahit anong oras pa yan, kunyari madaling araw, tapos makikita ko na online siya. Pag nag-chat ako sa kanya, mag-reply siya kaagad. Ang galing, no? Kasi may iba't ibang level of understanding isa. Yung iba't ibang level of understanding yung bawat isa na yung connection natin sa bawat isa. Nagko-complement talaga siya, guys. Ang balance. Yung isa, very transparent ka sa ganito, transparent ka sa ganito. Ang galing, nagko-complement lahat. Ganun. Akina. Si Akina, ayun, gaya na sabi ko kanina, isa din siya sa childhood friend ko. Tapos, nag-set apart kami nung high school. And then, nung nasa Manila na ako, nagulat ako. Nag-chat siya sa akin. Syempre, nung time na yun, parang medyo, Gulat ka. bakit nag-chat to sa akin? Gulat ka, Ganon.
Basta nagchat-chat siya na lang, miss niya daw ako, ganito, ganyan. Pero parang, sinasabi ko na, miss ko din siya, ganito, ganyan. Pero like, somehow nafe-feel ko na, patong high school, ganito, ganyan. Gulat ka, oo. Tapos yun, isa din na siya, kahit busy siya sa sarili niyang buhay, ganon. Ang weird mo, busy ako, pero Oo. wala akong love life, wala akong Basta anything. kapag busy siya, yun din, kapag sinat ko siya, pag tinawag ko siya, pag tinawagan ko siya, pag pinuntahan ko siya, welcome lang talaga. Yun lang, very welcoming, ganun. Tapos, panganay kasi siya, di ba? Tapos ako only child. Oo. So, parang, Hindi yung nagde-differentiate sa atin. parang, na-feel ko sa kanya na, ganito pala yung may kapatid, ganun. Yan na. Oo. Hindi, kasi, at Tapos, saka, wait lang. Tapos, kahit paikot-ikot yung sinasabi ko, ganun. Naiintindihan niya na, oo, catch kita. Ganun. Kahit alam ko na sarili ko, ang gulo-gulo ko din minsan, pero, naiintindihan ko. yun yung hindi ko ma-explain. Since, yung kapatid ko kasi mga lalaki. Lalaki silang lahat. Tapos mga pinsan ko, lalaki talaga. Si Bey yung unang babae. Parang siya yung pinakaunang babae sa buhay ko na hinahayaan ko maging fragile ako. Panganay kasi ako, guys. So, parang ang dami kong sineset aside pagdating sa sarili ko. Basta, unexplainable siya. Pero pagdating kay Bey, transparent lang. Sa kanya ko napapakita yung weak side ko. Bilang panganay, sa mga panganay dyan makaka-relate kayo na hindi nyo pinapakita yung weak side nyo, hindi nyo pinapakita yung fragile side nyo. Pero pag kay Bey, tiklop ako dyan, Lods! Tiklop ako sa kanya ko napapakita yung side na, yung mga thoughts ko na hindi ko na-open sa parents ko, sa lahat ng tao, sa kanya lang. So, parang iba yung connection namin ni Bey. Sobra. Hindi ko ma-explain, hindi ko maipapalit yun sa kahit sino. Hindi ko matitrade yun sa kahit na sinong tao. Kahit, alam mo, Bey, kapag nasa travel ako, alam niya ni tita, kung sino man nakakarinig, pag nasa any ride ako kay dad, car ni dad pa uwi sa somewhere commute, kapag nakikita ko nakikita ko kung gaano kaganda yung mundo, pag sinabi na ite-trade ka, kapalit sa magandang buhay, lagi kong sinasabi, hindi ko ipagpapalit. Sobra. Heart na heart. Legit heart! Hindi ko siya Sir, alam mo, totoo yun, guys, swear to God. Pag nakikita ko kung gaano kaganda yung mundo, pag pauwi ako, nasa travel ako, something like that. Tapos kapag pumapasok lagi sa isip ko, nakamiss na kasi ako dun sa nature eh. Tapos pag sinabi, lagi pumapasok sa isip ko na, etong gantong nature o Bea. Tapos laging walang no doubt, Bea. Legit yun. Hindi ako nagsisinungaling ah. Hindi ko sinasabi to para lang Totoo, Bea. Alam mo, lagi kong pasok sa isip ko. Hindi ko alam bakit. Tapos pag nakikita ko na nature, tinetesting ako ng Lord. Wala talaga makakapalit. Sobra. Ang heart mo. Heart na. Princeton. Princeton yung kasi- president ng fans club mo. Asar kasi, parang, basta pag nag-uusap kami, puro kabalbalan lang yung mga, basta ganun. Si Tonton, oo. very unserious lahat ng sagot niya. Pero, Clown kasi siya. Oo. Tapos kapag nagseryoso siya, ganun, hindi Siya ako yung number sanay. one na clingy. Parang Hindi siya yung ako magiging sanay. number one na clingy. Pag nagseryoso Seryoso siya, na siya. pag hindi siya nang iinis, ganun, hindi ako sanay. Alam mo guys, sa fake friends, sila lagi yung magkaaway. Sila yung lagi nagde-debate, sila yung lagi nag-argue, silang dalawa. Pag si Princeton, very bully yung atake niya. Oo, Pero, bully kasi very yun. bully yung atake niya. Pero, siya din yung parang number one na very clingy siya. Ganun. Pero magsasorry din naman siya. Sorry guys. Sana pag napanood nyo to, After niya natin ka na namin ng 11 na. 11 na guys. So, uwi na ako guys. 11 na kasi. Bye guys.